Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. Ayaw, nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ang topic natin po mga kababayan ko, yung ino-offload pa mo mga kababayan ko. Kasi may mga kababayan tayong gusto mag-travel, gusto mamasyal mga kababayan ko, or dili kaya may mga kamag-anak sila sa ibang bansa na sila mag-i-sponsor, sila magbabayad ng plane ticket, sila magbabayad ng hotel accommodation mga kababayan ko. Kaya ang problema mga kababayan ko, in fairness sa gobyerno, nag-iingat lang sila mga kababayan kasi uso pa rin yung, alam mo na, yung mga trafficking dyan. For example, mamamasyal daw pala, di umano, yung pala ay magtatrabaho sa ibang bansa without any proper documents na hindi dumaan sa POEA, sa OWA, etc. Kaya nag-iingat lang. Pero may mga iba rin tayong mga immigration na medyo hindi ka man nilalat, mga abusado rin kasi mga pagtatanong nila na irrelevant ang mga kababayan ko. Ito, pakinggan nyo. Nakapunta naman siya sa Korea na, pero itong second travel niya, na-hassle pa rin siya mga kababayan ko. Pinigil pa rin siya ng immigration natin. Lamang na isang pasaherong pa-Taiwan na na-offload ang paraan ng pagtatanong ng isang immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon naman sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern ang nasabing pasahero. Laging una ka sa balita ni Nico Wang exclusive. Ready to travel na raw to Taiwan para sa 3-day 2-night vacation si Brazil Sea. Sa kanyang March 5 flight, kasi mga babayan ko, for example, kung mga 25 years old below ka lang, and then you will travel solo, ang immigration natin, siyempre maghihinala yan. Na, napakabata pa nito Siyempre, may magtatanong-tanong yan. No? Pero sa gobyerno natin, magtatanong-tanong din yan Pero kung talagang legit naman ang travel mo, na meron for example, your mom, your dad, ang mag-i-sponsor, mga kapatid mo, ipakita mo. Ito po yung travel, ko po. Hindi po ako magtatrabaho po. Pero minsan kasi, maski may travel, may proper documents alam nyo na, yun ang desisyon nila Yun ang gusto nilang mangyari. Pero, kung makakalusot ang Pinoy, makakalusot, di ba? Kaso, napigilan. Kaya lang, minsan may mga abusado rin ng mga immigration officer na hindi ko nila lahat. padulas. Nag-video siya sa NAIA Terminal 3 dahil sa excitement. Regalo raw ng asawa ang ticket to Taiwan. Pero ang planong pag-unwind, naging stressful daw matapos ma-offload. Pagdating po dun sa booth ng immigration po, wala na pong tanong-tanong sa akin. Pinasunod na po agad ako ng immigration officer sa office nila. Tapos po, nakitay po ako. Pag ganyan mga babae ko, pag hinold ka, may problema nga siguro. Siguro nakita yung travel history mo. Baka tingnan natin. Ng mga ilang minuto bago po nila tawagin yung pangalan ko. So, bali, naghintay po ako. Pagkatawag po sa akin, sumunod naman po agad ako dun sa isang immigration officer. Dito na raw siya pinagtatanong ulit na parang may ginawang mali. Bigla po akong ginisa na, ipang ilang travel mo na to? Sabi ko, pangalawa po. Bali, sabi niya po sa akin, bakit ka pupunta ng Taiwan? Sabi ko, ganun talaga yun. Mag-aano lang po ako, mag-unwind lang. Yung napunta kami sa HK niya tinanong, sa kayo pupunta? Kasi maghiwalay kami ng window ng mga bata tsaka ni Mrs. Pinakita ko na rin brochure. Ito po ako pupunta. Sige. Pero kung magsusolo lang kung aalis ang isang bunso ko lang, matatanong nyo kasi 25 anyos pa lang yung mga kababayan ko pamilya kami, kaya wala, direction naman kami. Ewan ko parang, random ata yung ginagawa ng immigration Kasi po, I have a depression din po this past month kasi po nakunan po ako. I have had a miscarriage po before. Hinala niya may kinalaman ito sa naunang offload incident niya noong October 2024. Papunta raw siya noon ng Hong Kong. Hong Kong din para, sorry. Nang i-offload din sila ng immigration.
Pero nakaalis na raw silang magkakaibigan noong November 2024 pa Hong Kong at dumiretso sa Jeju Island sa South Korea. Nag-Korea din na tama. Nag-connecting flight pa sila via Taiwan. Ang hindi pa niya raw nagustuhan, ang mga tanong na tingin niya hindi na kailangan. Tulad ng, may anak ka ba? Pahingi ng bank statement mo? Ay, hindi. Anong may asawa ka ba? Ay, hindi naman pwede yung mga babayan ko. Lahat na lang yung personal na information ibibigay mo. Magta-travel ka nga lang naman eh. Pero bakit ganon? She went to Hong Kong and then may connecting flight Taiwan. Bakit hindi Hong Kong to Manila? Nagtatanong lang po ako. Ano trabaho ng asawa mo? Nung sinabi ko po na nasa government po yung asawa ko, bigla po siya nagtanong na anong ranggo ng asawa mo? Trauma raw ang inabot ni Brazil sa pagka-offload muli. Ibang usapan pa raw ang ginastos sa flight at hotel accommodations na abot sa 30,000 pesos. Kahit na meron naman po akong pinakitang proof na kaya ko pong gastusan yung sarili ko po sa travel ko po. Na parang wala ba akong karapatang mag-multi-city ng travel? Ayon sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern na nakita kay Brazil. Yun lang. May mga inconsistencies po. Yun, tanong ko bakit nag-connecting flight sa Taiwan, pwede naman Hong Kong to Manila, pabalik. Di ba? In fairness sa immigration, tama yung tanong nila mga babae ko. Pero, kung yung immigration officer na magtatanong ng mga tawag dito, yung hindi naman relevant, yung hindi maganda yung pagkatanong, ibang klase yun. Pati bank statement pa naman, di ba? Tatanungin mo. Required ba yun? Hindi naman required yun. Kami nga, di kami ni-required nun eh. Di ba? Statements niya at saka mga documents na pinakita po. Nakitaan din po siya ng suspicious travel pattern. Ngayon lang. Po sa kanyang mga biyahe na ipipresenta. Hindi raw madetalye ng BI dahil pribado raw ito. Pero karaniwan daw nakikita ito sa itinerary ng turista. Yung itinerary po siguro ng isang individual is part of the things that we are looking into, as well as kung nakikita po itong pattern na ito in previous case. Mga kababae ko, unless kung marami kang magti-trip to Asia ka o trip to Europe, o syempre may mga iba-ibang mga itinerary, syempre may ibang ticket ka, ay ganun siguro. Pero yung nangyari sa babae kasi medyo of human trafficking. If this travel pattern keeps on repeating, halimbawa, or nakita sa isang individual ngayon, at ito po yung paulit-ulit na nakikita sa mga previous cases ng mga human trafficking victims, it becomes a red flag for the immigration officer who is assessing the traveler na nasa harap niya. Wala rin daw kinalaman ng dating record na pagka-offload ni Brazil. Kaya ito nangyari ulit. Kaugnay naman sa ibang mga tanong na tingin ni Brazil ay hindi kailangan, iimbestigahan daw ito ng tama yun. Hearing that po, yung mga posisyon or... okay na yung mga babayan ko. Irrelevant nga yung tatanungin pa. May anak ka ba? May bank account ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Irrelevant na yung mga babayan ko. Pero yung immigration natin, nag-iingat lang mga babayan ko. Kasi marami talaga nabibiktimang sa trafficking mga babayan ko. Particular pag babae yan. O, di ba? Ano ba nangyari kay yung Mary Jane, yung nahuli sa Indonesia? Bata pa ata siya noon. Ayun, nakalusod din yung mga babayan ko. Hindi ko alam kung nung panahon ng presidente mga babayan. Kaya, mas maganda talaga may kasama rin kayo na magta-travel. Sabagay ako, nagtatravel ako dati mag-isa siyempre, senior na ako tatanungin ba ako nila kung saan ako, kung anong, may bank account ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Depende kasi sa edad niya mga babayan ko. Talagang nag-iingat lang ang immigration. In fairness naman mga babayan ko. Kaya pag magta-travel kayo, talaga siguraduhin nyo na legit talaga yung pupuntahan nyo. Hindi kayo magtatrabaho doon sa bansang pupuntahan nyo na naging turista lang kayo. Sabagay, may mga ganun din nangyayari na siniswerte ang mga kababayan natin from tourist to depende naman kung may alok talaga ron. Di ba? Kaya mga kakilala ko dyan medyo pag magta-travel kayo kailangan legit talaga yung may mag-sponsor kayo. Sabagay, minsan yung immigration hindi man naghahanap ng pocket money, di ba?
Depende na lang yan kung ilan kayo or what, di ba? At kung may dala kang malaking halaga, declare mo naman. Baka magmulta ka naman. O, shoutout muna tayo, ha. Sila Ato Ruby Vlog, si Cherry Puppies Adventure, si Oxystab, sino pa ba? Si Sinjin Vlog Official, si Michi Tigerfield, Jane Barona Vlog, Shirley Mendrano, Doc Juday, Evelyn Official ng Macau, Tess Sabara, Simply Grace, inaanak Nanay Eva TV, Juban de Motonista, Kim Music, Kapango Vlog, Smiley Face, si Cecil Baco, si Mirna, sorry di kita nabati yung Thursday kahapon. Mayang Vlogs, Myra T. Sanchez, Chab de la Cruz, Edon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, Heart Purple, si Bib, sila Boss Junito Marinado, ayan, meron na, no? Sila Lizelle, ng Taiwan, si Angel Mix Vlogs ng Canada, mga babayan ko, Elis Neris, sino pa ba? Sila Glenn D. Anuel, Chab de la Cruz, meron na, no? Beth Pilapil, sorry, yung pala mga babayan ko. Si Beth Pilapil, sino pa ba dyan? O, yun lang. Nabubura yung mga nasulat ko. Evelyn Fisher, meron na, no? Sino pa ba? Si Sinjin. O, yun lang mga babayan ko. Kaya ang payo ko sa inyo, kung magta-travel kayo, kailangan nakahanda kayo. Kaya may mga tanong mga immigration dyan. Kasi biglaan minsan pagka inaala yung ano mo tatanungin ka sino kasama mo. Ilang araw ka ron, ilang buwan ka ron titira. Kaya kailangan may handa kayong kasagutan mga babayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po, ingat. Bye. Init.